piso mo. Bukod sa pisong candy, ano pa ang mabibili mo rito? Yan ang topic sa Pera Talk segment ng ating ka-NG na laging on the go na si Benji. Pasok, Benji! Miss A, bukod sa candy, meron pang pisong pambili ng sipit, ng pampapogi at ng shampoo. Bakit naman shampoo pa ang sinabi ko? Anyway, lahat ng yan ay makikita dito lang sa nag-viral na bodega ni Tatay. At tawagin na natin ang Tatay ng Bayan, Tatay Alvin Esperida. Sir, magandang hapon po. Magandang araw. Ako, maraming salamat. At pwede mo ba akong itur dito sa iyong bodega at ipaliwanag kung paano nagsimula lahat? Tayo po sa loob. Balik kayo. Bodega ni Tatay. Alam natin na nag-viral to, no? Nag-viral ka, hindi dahil sa skandal, ha? Bihira yun. Karamihan ng alam ko, sa skandal nagiging viral. Pero ito, dahil sa ginawa mong bodega ni Tatay. At ito'y pangalawa na ng Negosyo Goals na makasama ka. Pwedeng lang tayo, magkaroon lang tayo ng konting background. Pag-uwi ko dito nung pandemya, wala namang bukas na construction company kasi yun ang alam kong trabaho. Naisipan mong magtinda na lang ako, magtitinda na lang ako. Hindi ko akalain na ganito ang kakahinat na nung ginawa kong tindahan sa isang maliit na kariton lang. Naging inspirasyon ko yung community pantry during pandemics eh. Hindi ko alam kung paano ko makakatulong sa kapwa ko. Kaya sabi ko, siguro kung magtitinda ako na may maliit lang ang tubo, abot kaya yung presyo, siguro ako sa parang yun, makakatulong din ako sa tao. So ngayon, napag-usapan natin na dito ka sa South, dito mo tinayo yung negosyo. Meron ka bang plano? Kasi I'm sure yung mga malalayong lugar, katulad ng nasa North, parang kanina nga, nagtanong ako, gusto nila sana magkaroon din ng bodega ni Tatay doon. Naisip mo na ba yun? Opo, sir, yun po ang hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan ko kung paano kung mapapalawak ang negosyo kong ito, ang bodega ni Tatay. Okay, mga kaibigan, since hindi ko masagot yung mga gustong gawin nitong si Tatay, ay tatawagin natin si Ian Guanzon ng Global Dominion. Dominion. Pero ngayon malilinis siya mga yan. Corny. Okay. Eh ngayon, I'm sure narinig niyo na pag-usapan natin na tungkol dito sa, kumbaga gusto niya lumago at malipat sa ibang lugar, magkaroon ng franchise. Ano ba ang mga dapat gawin? Maibibigay mong payo sa ayan. Nagkausap na rin kami ni Tatay Alvin kanina, no? I think sa business model ng negosyo niya, marami siyang pwedeng gawin eh. Pagdating dun sa wholesale business niya, pwede talaga siyang magdagdag ng isa pang bodega somewhere na mas malayo sana sa current geography ng market niya ngayon. So tama, Sir Benji, bandang norte naman gusto niyang mag-expand. And since both retail and wholesale meron siya, hahanapin lang niya yung market niya dun sa area kung saan siya mag-expand. Whether retail or wholesale, pwede niya kasing gawin. So halimbawa po, dun sa north banda, kahit isa lang ang branch or shop na matayo niya doon, kung maraming retailer doon sa area, magiging successful din yung negosyo niya doon. Kailangan ba siyang mag-loan o papaano ba yan? Pwede yan, Sir Benji. Depende sa capital na meron siya ngayon, nagagamitin niya pang expand. Pwede pong sarili, bootstrapping, sariling capital niya. Pwede rin siyang mag-loan or tinatawag naming accessing of credit or accessing of other people's money sa mga bangko or sa mga financing institutions, kagaya ni Global Dominion. Ang pwede niyang gamitin yung current asset, katulad ng kung meron siyang sasakyan or light truck na ginagamit sa negosyo na ngayon. Pwede yung tinatawag naming sangla ORCR, kung saan makakakuha siya ng cash in exchange of yung ORCR ng kanyang truck or car. Doon pwede niyang simulan. Alam mo rin na yung kaya nga siya naging viral dahil yung kinikita niya rito talagang sagad. Tama. Piso-piso. Ngayon, is that enough kung magtatayo siya ulit ng panibagong ganitong bodega? Usually challenging yun, pero dun sa nangyari po sa kanya, Sir Benji, nakatulong actually. Yung virality, naging part of marketing communication. So maraming
marami siyang taong na-reach at marami ring nag-reach out sa kanya na tao. In Opo. such a way, nakatulong sa negosyo mo lalo. Opo, Yun, malaki po. correct. At makakabawi ka naman dyan, sir, by economies of scale. Meaning to say, kahit maliit yung patong, kung marami namang kukuha sa'yo, meron ka pa rin kikitain. Meron po ba tayong mga system na dapat kailangan mabuo? Darating na sa point na kapag ini-explore mo na yung pag-expand ng economies of scale, padami ng padami dapat yung output nung pinagkukunan mong supplier. So kailangan mo na darating ang panahon na kailangan mo na ng sarili mong processing unit, mag-hire ka ng nagpa-process ng meat, tapos meron ka ng isang pinagkukunan na siya palagi para mas mapababa mo pa yung cost ng yung mga raw materials. For Global Dominion, pwede po kayo bumisita sa website namin, gdfi.com.ph, maliban sa ako nang kukuha ng contact number mo mamaya. Tay, maraming salamat. Thank you at po. Thank you, sir. hindi lang ako, kundi lahat ng ating mga televiewers ay na-inspire sa ginawa mo. Hindi lang sa negosyo mo, kundi sa pagtulong mo sa Salamat ating po. kababayan. Salamat po. And thank you rin, Ayan, from Global Dominion. O mga ka-NG, narinig nyo ang tamang diskarte ha. Lakas ng loob at unawa sa pangangailangan ng iba. Yan ang ginamit ni Tatay Alvin. Kaya naman naging patok sa masa ang kanyang negosyo. Hanggang sa susunod na Pera Talks, ako ang inyong ka-NG na laging on the go, Papa B. Ako naman ang magsishopping.